Sa muling magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Muli po narito po ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Lino ng Potter's House of Europe at isa pong malaking kagalakan na muling makapaglingkod ang inyong kapatid na ito sa pananampalataya upang maghatid po ng mabuting balita ng ating dakilang Panginoon. At sa gabi pong ito ay atin pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral sa ating pong discipleship covenant o yung ating pong layunin na tayo po ay ma-equip bilang isang disipulo o lingkod ng ating dakilang Panginoon. At sa ating pong pagpapatuloy, ang ating pong pagsain sa gabing ito ay patungkol po ito sa spiritual warfare na kung saan ay ang bawat isang Kristiyano po ay tulad po tayo ng isang sundalo, tayo po ay nakikipagbaka. Ang ating pong pakikipagbaka o ang ating pong pakikipaglaban ay hindi po laban sa laman, kung hindi laban po sa mga kapangyarihan ng kadiliman na kung saan ay nakikita po natin sa panahon ngayon, bagaman sinasabi natin that we are in um, technological age, ay nag-exist po ang kaaway ng mga mananampalataya. Kaya po bago ko po simulan ang ating pong pag-aaral sa gabing ito, nais ko pong imbitahan o anyayahan ang bawat isa sa isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat kami patuloy mong pinagkakalooban ang pagkakataong dumulog sa trono ng iyong biyaya upang kami, Panginoon, ay mag-aral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila, O Diyos, ng amin pong karamihan sa kabila, Panginoon, ng aming mga kasalanan, Panginoon, kami po, Panginoon, ay patuloy mong tinatawag at patuloy mo kaming hinahalina upang kami matuto. Patuloy mo kaming inihahanda, Panginoon, upang ang bawat isa po sa amin, Panginoon, sa panahon ng aming pakikibaka, Panginoon, sa sanlibutan ito, Panginoon, bilang isang Kristiyano, bilang isang anak mo, Panginoon, ay tuloy ay matuto kami at magkaroon kami, Panginoon, ng katagumpayan, Panginoon. Lord God, patnubayan mo po, Panginoon, ang aming pag-aaral sa gabing ito at ay pagkaloob mo nawa ang iyong banal na espiritu na siyang magtuturo at gagabay sa bawat isa sa amin. Katagpuin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan mo po, Panginoon, ng pagkaunawa sa iyong mga salita, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Muli po, katulad po ng nasabi ko, isa pong kagalakan na makapaglingkod ang inyong lingkod sa gabing ito sa ating pong gawain o ang ating pong pagpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa ating pong discipleship journey sa Potter's House. So, ang ating pong paksain ngayong gabing ito ay yung pong tinatawag nating spiritual warfare. So, akala natin, pag sinabing warfare, akala natin ito nagaganap lang ito sa digmaan sa Ukraine or sa Syria or sa Niger, di ba? But in reality po mga kapatid, since that we heed to the calling of our God, of our Lord Jesus Christ, ay meron pong nagaganap na spiritual battle sa buhay po natin. So hayaan po ninyo na nasimulan ko at hinahangad ko po at akin po hinihiling sa bawat isa na magkaroon po tayo ng maningas na pagnanasa na ating pong unawain ang ating pong pag-aaral ngayon sa gabing ito. So, katulad po ng sinabi ko, ang ating pong pag-aaral ay about spiritual warfare. It is the basic of the Christian life, the discipleship ministry. Okay, mga kapatid. So, kung mapapansin po ninyo, sa picture po natin, o sa slide po natin, makikita ninyo na meron po tayong isang picture na nagpapakita na isang lalaki na
siya po ay nangisda o nanghuli po ng isda. At kung mapapansin po natin ay gumagamit po siya ng pain or ng bait upang nang sa gano'n yung isda ay mahuli niya, 'di ba? So yung pong kaaway po natin, yung adversary natin ay gumagamit po siya ng mga pain or ng bait upang ang tulad po nating Kristiyano ay madala po niya. So yan po yung pag-aaralan natin kung paano ba natin malalaman na tayo ba ay nabitag na ng kaaway o tayo ba'y nakuha na ng kaaway. Remember this, mga kapatid, that when we accepted Christ as our personal Savior and Lord, ay gayon na lang yung pagsusumikap ng diablo upang tayo ay kanyang kunin. Sapagkat alam niya na tayo ay binigyan ng kaligtasan ng ating dakilang Panginoon, subalit hindi po tayo ligtas sa pag-atake ng masama. At yamang tayo po'y nag-aaral sa gabi nito, ay ating pong pag-aralan kung tayo ba'y under attack. At if we are under attack, we need to know who is attacking us at ano yung mga ginagamit ng kaaway to attack us. Kasi baka hindi natin alam na-penetrate na pala tayo ng mga kaaway, di ba? Alam niyo sa panahon ng digmaan ay kahit sa Bible makikita natin yan when the Israelite ay kailangan ng umatake sa Jericho, they sent yung mga spy. So katulad din ng diablo that when we accepted Christ as our personal Savior and Lord, then the devil is using everything that he could, everything that he know to attack us or to bait us or para tayo ay madala niya. So it is very imperative for us to understand and to know if we are under attack. And if we are under attack, it is very important for us to know yung mga paraan para tayo po ay maligtas o tayo po ay mapaglaban natin ang mga bagay na ito. Tingnan po ninyo yung isda, di ba? O sa picture natin. Yung isda po ay hindi naman po niya kakagatin o hindi siya magpapahuli doon sa bingwit, di ba? Kung hindi niya nakita yung pain. And that is the same thing na ginagawa po ng diablo sa atin. Gumagawa siya ng pain upang nang sa ganon tayo po ay kumagat doon sa pain niya. And then kapag kinagat na po natin yung pain niya, mahuhook na po tayo sa kanya. So ganito po ang sabi, our adversary, the Christian is opposed by three enemies. So tayo pong mga Kristiyano ay meron pong tatlong bagay o may tatlong kaaway po tayo sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano, may tatlong pong bagay na oppose po sa atin o laban sa atin. The first one is the world or yung pong mundong ito, itong daigdig nito. A system of thinking and values that oppose God's truth. And sa kasalukuyan po sa mga sandaling ito, kung mapapansin natin, ito po ay kita-kita natin yung pag-atake ng mundo sa bagay nito. Kasi sa panahon po natin ngayon, may mga bagay na sa paningin ng Diyos ay mali, pero sa paningin po ng tao ay tama. Especially when it comes to the principle na, many is doing this, di ba? O marami namang gumagawa nito, like for example, nagsasama po ng hindi naman sila kasal, ayaw nila magpakasal. Ang katuwiran nila, hindi, marami namang nagsasama ng hindi kasal. Di ba? It doesn't necessarily mean that many is doing this ay tama yon, di ba? So that is one of the thinking of this world, di ba? What is the another principle or yung kaisipan ng mundong ito? For example, in America or in the North America, they have this movement that they call it woke
movement, which is yung para sa kanila, may yung kasarian ng isang tao hindi po puwedeng i-assign at birth, hindi po puwedeng i-assign through biology, 'di ba? For them, kailangan na yung isang tao mismo magsasabi if he or she is a man or a woman, 'di ba? Kaya kaya kung mapapansin ninyo, ang dami-dami niyan. And not only that, mga kapatid, even in the church, yung kaisipan niya sa church. I'm so marami po akong nakita ngayon, naririnig, nababasa, and I'm so bothered about this that especially in America, that the church also binabago nila yung kanilang credo. 'Di ba tayo pong mga mananampalataya, sabi nga natin sola scriptura, 'di ba? Ibig sabihin only the scripture, scriptura, yan po yung ating doktrina, yan po yung ating pamantayan ng ating aral. Because we believe that the word of God is the only authority when it comes to our faith, 'di ba? But right now in America, especially those so-called progressive Christian, progressive church, they are twisting the word of God. They are compromising the truth of Christ in order for them to be fitted in the system of this world. Di ba? And that is very dangerous, mga kapatid. And we know that behind that idea, it is not the Holy Spirit. Behind that idea is the spirit of this world. And the Lord or in the God of this world, we know, and the Bible clearly say that the God of this world is the devil. Di ba? Another thing is the simple nature. That nature within us that oppose God's will. Di ba? Aliwanag po na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Sabi nga niya, meron siyang bagay na ginagawa na hindi niya gustong gawin, di ba? Kasi yung kasalanan na nasa kanya, yun yung gumagawa, di ba? Tandaan po natin ito, even though that we accepted Christ as our personal Savior and Lord, yun pong blueprint o footprints ng kasalanan ng tao still nasa sa atin po yan. Kaya po yan ay sabi nga ni Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 2 verse 12, work out your salvation with fear and trembling. Anong ibig ko sabihin? Kasi when we accepted Christ as our personal Savior and Lord, positionally we are saved. But we need to work it out, di ba? Kailangan natin i-work out yon. Not for our salvation, but we need to work it out para yung footprints ng simple nature sa ating pagkatao ay tuluyang mawala. 'Di ba? Sabi nga doon sa isang sa Bible, sa Corinthians, sabi doon, I am a new creation, I am a brand new man. So, unti-unti tayong hinuhubog at tayo unti-unting inaayos ng ating dakilang Panginoon. And another thing, and ito po yon, Satan, a spirit being who oppose God's rule. Alam po ninyo, yung pong istorya ni Satan, he is one of the beautiful angel created by God. And his name before was Lucifer, which means that he is the star in the morning, di ba? Siya yung tala sa umaga, siya yung pinakamaganda. But in the book of Isaiah, prophet Isaiah, he said to himself, I will go to the assembly of God, because Satan ay meron siyang tinatawag na proudness to himself. So, gusto niyang pantayan ang Diyos. And that is the three things
yan po yung adversary po natin. And pag-aaralan po natin ang mga bagay na yan sa gabing ito upang makita natin what kind of thinking that we have, what kind of value that we treasured in our lives. Does the simple nature that we have still in us, even though that we accepted Christ, or are we still under the influence of Satan? Baka sabihin niyo, Pastor, hindi naman ako napuposes. Yes, alam po ninyo yung um, um, impluensya ng Diablo not only doon sa ikaw ay possess, di ba? Yung impluensya ng Diablo kasi ay makikita yan, nagmamanifest kasi yan sa ating mga pagkatao, mga kapatid. So we need to understand, we need to learn it, we need to um, know better sa ating sarili as a Christian. Are we free from this kind of adversary? And if we are still suffering in this kind of adversary, I mean, if we are still in bondage, God give us an opportunity and a way na makalayo tayo sa bagay na ito. So pag-usapan po natin to isa-isa. Sabi po dito, yung pong mundo. Sabi dito, do not love the world or anything in the world. If anyone's love the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the craving of a simple man, the lust of his eyes, and the boasting of he has and does come not from the Father but from the world. The word and its desire pass away, but the man who does the will of God lives forever. First John chapter 2, verse 15 to 17. This is the word of John, John the Beloved. So I remember when I'm studying the New Testament survey, when I'm still studying in the Bible school, John said this word when he was matandang-matanda na po si John nung panahong ito. He was in Ephesus when he write this letter to the believer, and he reminded the believer during that time that do not love the world, di ba? The world. Kasi mapapansin po natin since that according to the doon po sa mga scholar, when John was in his old age, kasi po si John lamang po yung apostol na namatay sa katandaan. Yeah, siya lang po yung hindi namatay. Namatay siya in a natural cause. Even though when he was still young, he was beaten, he was put in doon po sa isang malaking kaldero na punong-puno po ng kumukulong mantika. But he survived, mga kapatid. And that is the will of God, of course, because in his old age, he write this word, or he write this reminder to the believer, and he said, do not love the world or anything in the world. Because on that particular era, particular time when John writing his pastoral letter to the believer, niya yung panahong yun that maraming mga Kristiyano during that time, they manggap sa Panginoon, they belong to the church, but the problem is still they love the world, mga kapatid. Yan. And that is not glorifying to the Father. Diba? Sabi niya, if anyone's love the world, the love of the Father is not in Him. Maliwanag po. Maliwanag yung pagkakasabi ito ni John the Beloved. Bakit? Because he himself heard the word of Christ when Christ said, no one can serve two master. Diba? Otherwise, he will hate the other and love the other.
No one can serve this world and serve God in the same time. So that is the context of this thing. So maliwanag po dito. And as a Christian, we need to educate ourselves. So we need to confront ourselves. We need to examine ourselves. Are we loving this world more than we love God? Or we love God more than this world, mga kapatid? So iyan po yung sinasabi. So we need to examine ourselves. Kaya kung tatanungin niyo sa akin, pastor, paano ko malalaman iniibig ko ba yung mundo? No, kapag if you are still always craving for something that you thought that it will give you happiness, always remember this. Anything in this world can give you happiness, but it will never last. Diba mga kapatid? Hindi nagtatagal yan. For example, if you buy a new cell phone, let's say for example, you buy an iPhone 14 Pro Max. After a few months, hindi ka na masaya dyan. You know why? Because iPhone 15 is already on the market and you are craving for iPhone 15. But sa totoo lamang po, there's nothing, wala pong pinagkaiba yun. Yung 14, yung 15, it's just the same. For example, ganito lamang po yan. If you buy a Ferrari and you have also yung Toyota, di ba? But they run in the same street. They run in the same road. So what is the difference? Di ba, kapatid? Nothing. Di ba? So ganun po yun. So sabi dito, for everything in the world, the craving of simple man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from this world. Diba? Boasting and craving the lust of his eyes. So, pag-aralan po natin yan, ating pusuriin ang ating sarili mga kapatid sa gabi nito. Diba? Let's say, for example, diyan po, kaya mga kapatid natin, nandiyan sa Saudi, di ba? After na sahod, gusto na sumahod, di ba? Kasi napapunta doon, kasi maganda po yung Saudi gold. Maganda ito na nasa liig ko yung Saudi gold na ito, di ba? Maganda itong, hindi ko sinabing masamang mukha niya, pero yan ba talaga yung makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan? Having that gold necklace and bracelet, di ba? Or ang makapagbibigay kaya ng kasiyahan sa iyo. Look, mga kapatid, do not look for happiness, look for joy. Because joy is a choice. Happiness is feeling, di ba? Mga kapatid. So, yan po yung ilan doon sa pinakikita ng mundong ito. Do not be conformed, sabi po doon. Sabi po dito, ayan, katulad po doon sa pag-ibig natin doon sa pera, di ba? For the love of money is the root of all kinds of evil. Alam niyo, totoo po ito. Kapag yung pong pera, hindi po masama yan. Ginawa po yan ng Diyos. Pinagkalo po yan ng Diyos sa atin. Hindi po masama ang pera. But the bad thing about money, or the bad thing about money, if you love money more than God, di ba? Tatanungin niya, Pastor, paano ko ba malalaman na iniibig ko yung pera? Unang-una mga kapatid, ganito yun. Yung you let yourself do things na, for example, yung nagpapakamatay ka sa pagtatrabaho because you want to have this money, you want to have that, you want to have malaking-malaking bahay. There's nothing wrong with that. Wala po namang masamang mangarap doon. But not in the expense that you let your body to deteriorate because you want to work hard just to accumulate more money, magpapatayo ka ng bahay sa Pilipinas. There's nothing wrong with that, but remember this, and you need to make sure that your house o yung bahay na pinatatayo mo talaga will be the house of worship for the Lord. So, ngayon na po ibig sabihin, hindi po yung ibig sabihin na yon ay gagawin mo parang simbahan na
Yung kumbaga yung tahanan natin, it should be the house of God para sa pamilya natin. 'Di ba? Laki nga ng bahay mo, wala ka namang kasundo, 'di ba? Bakit? Kasi meron kang kapatid na nangangailangan, hindi mo matulungan. Why? Because yung pero meron ka kasi kailangan mo ngayong, ipagpagawa ng bahay mo, ibili mo ng sasakyan, 'di ba? Always remember this, there's nothing wrong with that, but you need to understand your motive. You need to ask your heart, does my heart align to the heart of God, 'di ba? Sabi niya, the love of money is a root of all kinds of evil, 'di ba? Sabi dito, some people eager for money have wandered from faith and pierced themselves with many, many griefs. This is a very, very word of fall to Timothy. And remember this, in nowadays, mga kapatid, sa panahon po natin ito, we are like Timothy's that Paul is reminding us, oh, mga anak, huwag, hindi masama ang kumita ng pera, but huwag niyong mahalin ng pera. I mean, huwag yun ang maging Panginoon niyo. That is the context, di ba? So, yun po yun. Sunod dito yung simple nature po natin. So, sabi dito, for the simple natures desire what is contrary to the spirit. And the spirit, what is contrary to the simple nature. They are in conflict with each other so that you do not do what you want. So, iyan po sabi ni Apostol Pablo do sa Galatians chapter 5 verse 17. Yung po pagkataong laman po natin, yung po ating desire natin. Kasi alam po ninyo, nung magkasala ang ating unang mga magulang, tandaan po natin, when Eve see the fruit that is delightful to her eyes and good to eat, sabi niya gano'n, nagkaroon na siya ng pagnanasa doon. Di ba? So doon natin namana yon yung simple nature. Kasi kapag meron na po tayong desire for something that will lead us astray from the grace of God, delikado po yan mga kapatid. And we are under attack na mga kapatid. We are in the battlefield mga kapatid. Alam po ninyo, sa isang battlefield o sa isang digmaan, not the opposing forces lang ang biktima, but the people inside that battlefield, ito yung kalimitang biktima, yung pong civilian. Nowadays, as a Christian, we are always the victim, mga kapatid, because the opposing force is God and the devil. God wants us to be with Him, but also the devil want us to be with Him. And the devil is doing everything he could in order for us to bait his bait, in order for us to be with Him, di ba? Ginagawa po ng diablo ang lahat ng kanyang magagawa in order for us to bait his bait, di ba? Yung para yung kumagat tayo to bite his bait, di ba? Yung kumagat tayo doon sa pain niya, mga kapatid. Parang ganito yan eh. Let's say for example, biglang nagba-browse ka ng computer mo or ng iyong cellphone, and then suddenly you pass to a site which is illegal, and sabi mo sa sarili mo, silip lang, silip lang. Hindi mo namamalayan na yung isang segundo, isang minuto na sabi mo sa sarili mo, nandoon ka lang. Pagpasok mo pa lamang doon, hindi ka na aalis doon. Pinakamababa na yung 10 minutes na ikaw ay nandoon sa loob na yon, di ba? And nahulog ka na doon sa bitag ng kaaway, di ba? Why?
Kasi sometimes alam ninyo mga kapatid, because of our simple nature, it drives us to attract doon sa lust, 'di ba? Na-a-attract tayo, eh. Kumbaga, nadadala tayo doon. Kaya sabi po dito, pag-iingatan natin ang mga bagay na 'yon, 'di ba? Sabi ni Apostol Pablo 'to, I remind everyone as a Christian, ano po, Galatians chapter 2 verse 20, sabi po doon, "It is no longer I who live," that is the word of Paul, "but Christ live in me. And the lives that I live it to the one who died for me." Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo. So, anong ibig sabihin niya doon? So, sabi niya, when he accepted Christ, ang buhay na meron siya ngayon ay buhay na o nabubuhay ay ang buhay ni Kristo at yung buhay na kinabubuhay niya ay para doon sa anak ng Diyos na nagligtas sa kanya. Tandaan natin mga kapatid na napakahalaga na inire-remind po natin yung ating sarili sa bagay na ito, 'di ba? Dapat mahalaga nire-remind po natin 'yan. Then sunod po natin dito ay papaano daw ba natin, mapaglalabanan yung sinful nature? So, resisting the sinful nature. Resisting. Sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 16, "So I say, live by the Spirit and you will not gratify the desire of the sinful nature." Okay, so I would like to clarify this. I would like to give um, um, a more kumbaga yung laliman po natin ang pag-aaral dito. This is about in Galatians, 'di ba? Sabi Galatians 5 chapter 5 verse 16. Sabi dito, "So I say, live by the Spirit and you will not gratify the desire of the sinful nature." Sabi po diyan sa Galatians, "But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace." Yeah. I would like to give some theological and doctrinal explanation po dito. Remember this. Babasahin ko po sa inyo kasi gusto ko pong maintindihan ng bawat isa po sa ating to na um, para na sa gano'n meron po tayong batayan talaga o alam natin yung stand natin. Sabi po ay ganito sa Galatians 5 chapter verses 19, sabi po ay ganito, "Now the deeds of the flesh are evident," sabi niya gano'n, "which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, outbursts of anger, dispute, dissension, faction, and envying, drunkenness, cursing, and things like that, which is forewarn you, as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God." So I would like to give emphasis in this. Okay, since that we have our simple nature, and this is because we have that simple nature, and this is the fruit, this is the effect, this is the result of our for being a simple nature. Yung po bunga ng ating laman, di ba? But according to Paul, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Yan po yung sinasabi doon. But let me ask everyone. Marami po nagtuturo na ganito na sinasabi, alam kong nasa sa akin ang Espiritu Santo kasi meron akong pag-ibig, meron akong pagpapahinuhod. I would like to ayusin po natin yung pagkaunanawa natin po dyan. Yung pong love, joy, peace, patience, that is not our fruit. And it will never be our fruit. Why? Because that is the fruit of the Holy Spirit, mga kapatid.
Hindi po tayo puwedeng magbunga ng love, ng joy, ng peace. Hindi po tayo puwedeng magbunga niyan. Because that is not our fruit. Because the fruit of the flesh is yung pong mga sinabi nga natin, nabasa natin, that immorality, sensuality, impurity, etc. Yan po yung bunga ng ating laman. Di ba? Ngayon tatanungin niyo, "Eh, pastor papaano kung anong dapat kong gawin?" So, dapat po nating i-enjoy. If the Holy Spirit come to us, we need to enjoy the fruit of the Holy Spirit. For example, yung pong puno ng mangga 'pag po siya ay namunga, hindi po kakainin ng mangga yung sarili niyang bunga. Ang kakain po nun yung nagtanim o yung tao na nakatikim po noon o yung taong may-ari ng puno ng manggang yun o yung taong pinagregaluhan o bumili ng puno ng bunga ng manggang yun. He is the one, na makikinabang doon. Kasi yung tao ay hindi siya magbubunga ng mangga, 'di ba? Nakukuha niyo po ang ibig ko sabihin. Dapat po maging ayos po yung theology natin sa bagay na ito. The fruit of the Holy Spirit, if the Holy Spirit is within us or come to us, we need to enjoy the fruit that He has for us. Yun po ang totoo na. Hindi po natin pwedeng sabihin, mga kapatid, that, alam po nasa akin ang Holy Spirit kasi meron akong love, meron akong joy. Ang tama pong salita doon ay, I know the Spirit is within me because I am enjoying His fruit in my life. Anong ibig sabihin po ng salitang enjoying? You are using it, di ba? You are cultivating it sa buhay mo, yung bunga ng Espiritu Santo. Yun po yun, mga kapatid. Huwag po nating ipagkakamali yun, mga kapatid, na sasabihin natin, ay wala pa sa akin ng Holy Spirit kasi hindi pa ako marunong umibig noon. Tandaan mo ito. Ang ibig sabihin noon, if the Holy Spirit comes to you, kailangan mong i-enjoy, kailangan mong gamitin, you need to utilize the fruit of the Holy Spirit na nasa sa iyo. Mga kapatid, yun po yun. Yung puno ng ubas, kapag po namunga, hindi po kakainin ng puno o ng sanga yung bunga niya. Ang kakain po nun yung tagapag-alaga. Di ba, mga kapatid? Ganun po yun. Di ba? Kaya katulad po natin, in order for us na mabuhay tayo sa Espiritu, we need to enjoy the fruit of the Holy Spirit. We need to take it. Parang ubas na kailangan mo para malasahan mo yung sarap noon, kailangan mong kainin. Di ba, mga kapatid, kailangan mong kainin. Paano mo masasabing masarap yung bunga kung hindi mo kakainin, di ba? Paano mo sasabihin yung Espiritu, yung bunga ng Espiritu Santo ay yung pag-ibig o yung bunga ng Espiritu Santo ay kapayapaan kung hindi mo ito i-enjoy, hindi mo ito kukunin, mga kapatid. Yun po yun. Then sabi dito, mga kapatid, since then you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is seated in the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. Ano po ang idea dito ni Apostol Pablo? Sabi po niya dito, since na kayo'y binuhay na mag-uli ni Jesus. O binuhay na mag-uli na kasama si Jesus. Set your heart on things above. Kanina po, nagkaroon po ako ng pagkakataon makapag-share ng Word of God. Sabi niya sa akin, Brother Lino, ang problema ko ganito, tinanggap ko na si Kristo, pero bakit parang nakakagawa pa ako ng mga kasama kasi nagkakamali pa ako. That is, totoo po naman yun. Talaga naman po nangyayari po yun sa ating mga Kristiyano. Sabi ko po, ang akin po paliwanag ganito, tunay naman na talagang nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, we are subject to error naman, magkakamali pa rin tayo. But the thing is, when accepted Christ, there is no condemnation. Kumbaga, alam natin na tayo ay merong kapatawaran at napapatawad tayo ng Panginoon. Sapagkat si Jesus,
Pinatawad tayo, yung mga kasalanan natin noon, ngayon at sa hinaharap. So, eh, at least kung tayo nare-remind kasi tayo when we have Christ, nare-remind tayo, "Oh, you sin." And then the thing that you need to do is to repent. And that is what I'm advocating, mga kapatid. This is what I've noticed and I've observed sa mga churches ngayon, mga kapatid. It is very rare. I don't know, maybe siguro ako hindi ko naman nga napanood siguro lahat. But very rare that I hear, especially those mega churches, those well-known and celebrity preacher, that they preach repentance on the pulpit. Very rare that I hear that they preach about sin. Tama po yung sabi nung isa, eh. Yan po yung sinasabi that do not conform to the image of this world, di ba? Eh ganyan po nangyayari ngayon sa karamihang mga churches, sa mga preacher. They are conforming in this world. They are not preaching anymore the message of repentance, the message of sin. Hindi na po kinuha niyan. But praise God po kasi because we here in Potter's House, we love to teach the message of repentance. Why? Because that is the very important thing. We need to repent. Without repentance, mga kapatid, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Why? Because repentance will bring us into humility, mga kapatid. And if we are humble, if we humble ourselves, di ba? Sabi nga doon, if my people called by my name, tayo po tinawag ng Diyos sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus, di ba? Humble themselves and turn away from their wicked ways. I will hear from heaven and I will heal their land, mga kapatid. And that is what Christ, yan po yung sinasabi sa atin, mga kapatid. Di ba? So sabi dito, set your heart on things above. So we need to focus now to the things above. And I praise God, alam niyo mga kapatid. I'm not saying this because Pastor Marvin is a dear friend of mine. Alam niyo, nakakatuwa lang kasi Pastor Marvin and all of us na narito sa ibang bansa, we are here because we want to give a good future, food in the table of our family. We want to give them a roof, di ba, sa bahay, di ba? But we accept the challenge to share the word of God to every one of us, even in this platform, di ba? Because we are setting our mind to the things above. Because we understand that in this world, everything is temporary. Diba? Kahit nga po yung gandang lalaki at gandang babae, temporary lamang po yan. Everything will fade, diba? But sabi diyon, put your mind or set your heart on the things above where Christ is seated on the right hand. But nowadays, as we can see, people gratifying themselves for the things in this world. Another thing, sabi dito, yan po yung kalaban natin. Sabi po, Satan. Napaliwanag ko na po kanina, Satan is our adversary. He is from an angel of light into the Lord of darkness. Sabi dito, sabi po dyan, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil prowl around like a roaring lion, looking for someone to devour. 1 Peter chapter 5, verse 8. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil. Huwag po kayong titingin sa katabi ninyo.
Hindi po yung katabi ninyo ang kaaway niyo. Nakakalimutan tumingin dun sa katabi ninyo, 'di ba? Yung kaaway po natin ay tulad ng isang leon na umuungal at handang lapain o silain ang sinuman, 'di ba? I don't know kung nakakita na po kayo ng leong umuungal, 'di ba? So, nakakatakot po 'yan. Paglabas po ng mga pangil niyan, 'di ba? So, tiyak-tiyak po tayo na wala pong magagawa tayo. Pero nasabi, so kinakailangang magkaroon tayo ng self-control and alert. Alam niyo self-control, ito po'y self-discipline, ito po ay yung spiritual discipline po natin mga kapatid. I remember in the Old Testament, in the book of Prophet Daniel, when Daniel was put in the lion's den, God closed all the mouth of the lion. You know why? Because Daniel always, in his meditation, in his self-discipline, in his nandun siya sa prayer and fasting. If someone or if any one of us here having this kind of yung problema mga kapatid, yung let's say for example may pinagdadaanan tayo, pray, luhod ka lang at mag-pray ka. Alam niyo, one of the thing that God impressed to my heart, even alam niyo po, this past few days, this past few weeks, talaga po halos wala po akong tulog because I'm doing my thesis, I'm doing my coursework paper, mga kapatid. Talagang medyo mahirap po yung ginagawa ko. In fact, sabi ko nga po sa inyo, one of the most difficult subject that I have is to prepare yung pong preparing ng sermon and yung construction and outlining of a sermon, mga kapatid. And talaga sabi ko po sa inyo, gusto ko na pong sumuko. And wala po ako halos mga tulog sa gabi. Kasi I need to meditate, I need to read a lot, I need to write, kailangan ko pong sumulat, kailangan ko pong sulatin ito. And mostly, I go to bed po mga kapatid ng it's halos madaling araw na po talaga literally. But God always wake me up at 5:30 in the morning. Why? Because that is my time. That is my a divine appointment with Him. During that time, ako po ay ginigising na ng Panginoon because it is the time for me to kneel down and to pray and to listen to His word, mga kapatid. I'm not saying na alam po ninyo may struggle pa rin po ako. But sa bawat umaga po na tayo ay nananalangin, ako po'y nananalangin, He make my day, kumbaga yung magaan, hindi po yung kasi bakit ko po sinabing magaan, alam po ninyo mga kapatid, because iba po yung pananaw natin, because we know that God is within us. God is with us. God is, walking with us, 'di ba? And we know that the things that we are doing, we offer it to the Lord. And we want to give glory to God, 'di ba? So magandang bagay po yun mga kapatid. Sabi po dito, and no wonder for Satan himself masquerade as an angel of light. Mabigat po ito. Alam po ninyo, even in the church right now, sabihin ko po totoo, huwag po kayo matatakot na ang diablo po wala po doon sa labas ng simbahan. Ang diablo po nasa loob ng simbahan. Bakit ko po sinabi yan? Kasi siyempre yung mga nasa sa loob ng simbahan yung gusto niyang kunin, gusto niyang sirain, 'di ba? Hindi po natin po puwedeng sabihin na, hindi na ako lalapitan ng diablo kasi tinanggap ko na si Jesus. Remember this, Jesus Christ himself was tempted by Satan, 'di ba? But ano yung ginawa ni Jesus? Ano yung kanyang ginawa? Because Jesus knew what the Bible is saying, what the Word of God
has saying. Noong tinutukso siya ng dyablo, sabi niya, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Jesus knew what is written in the Word of God, what is written. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ganon, di ba? So it is very imperative, it is essential, it is imperative to us to know the Word of God so that when there is an attack, we have a shield. Di ba? And the shield is the Word of God, the truth of God. That is our shield. If someone said na sa inyo, mga kapatid, ay ganito ang sinasabi ng Biblia, kasi alam po ninyo, sabi yan, himself masquerades as an angel of light, mga kapatid. Di ba? So pag-iingatan natin yan. Kasi kung hindi natin binabasa ang Biblia, mga kapatid, hindi natin alam ang katotohanan, hindi natin alam ang theology, hindi natin alam ang doktrina, maniwala kayo, sino mang nagsasalita at nakakala mo'y nagpapahayag ng katotohanan ng Diyos, madadala po kayo. But remember this, pag-ingatan po ninyo, if someone said, you need to be humble in order for you to be Christ-like, pag-ingatan nyo na po yan, hindi po sa Diyos yan. Why? Kasi you cannot have Christ by having humility. But you can have humility by having Christ first in your life. Why? Because Christ is the one who will give you the power to be humble. Amen? Siya po yun. Kaya pag-ingatan po ninyo, alam po ninyo, ang diablo po ay nagmamaskara, nagbabalat kayo yan, mga kapatid. If someone said, ganito gawin mo, kailangan mong ganito gawin mo para pagpalain ka ng Panginoon, remember this, pinagpala na tayo ng Panginoon because God offered His own Son, a perfect atonement, a perfect substitute for us. Diba, mga kapatid? So that is, yan po yung nais, yun po yung mga katotohanan ng Biblia. Kaya remember this, pag-ingatan po natin, salamat sa Diyos because we have this kind of discipleship. Every Tuesday, we have this that nag-aaral po tayo. Pag-ingatan po natin, mga kapatid, ang bagay na yan. Kaya ulitin ko po, if someone said, contrary to what the Bible has saying, sa diablo po yan. Hindi po ako may sabi niya, ang Biblia po may sabi. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mga sinungaling, ang kanilang ama ay ang diablo. Sapagkat ang diablo ang ama ng kasinungalingan, mga kapatid. Itinutwist po nila ang sinasabi ng Biblia. If someone said, you need to be humble in order for you to become Christ-like, that is a lie. You need to have Christ in your life in order for you to be able na maging humble ka, mga kapatid. Minsan, alam niyo, mga kapatid, ay yan po yung bagay na nagtulak po sa inyong lingkod upang talagang atin pong pag-aralan ang banal na kasulatan, mga kapatid. Yan. Sunod, mga kapatid, sabi dito, you are belong to your father. Ito po yung sinasabi ko. Kapag yung kasinungalingan, you are belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding the truth. Yeah. If you're not holding the truth, you're a murderer in the beginning. Why? Because you are killing the truth. Diba? For there is no truth in him. Walang katotohanan sa kanya. When he lies, he speaks his native language. Ang liwanag, mga kapatid, si John, the beloved, nagsasalita po nito. Because he heard this from the Master, from Christ himself. Sabi niya doon, when he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of all lies, mga kapatid. Diba? Kaya pag-ingatan po natin yan. Yung tatanungin niyo, mga kapatid, sa lahat na makakapanood dito, nanonood po nito.
Pag tayo nagsinungaling, even if it is sinasabi natin quote-unquote white lies, there's no such thing as white lies. If lies is lies, if it is big or small, lies pa rin yan. And the father of all liars is the devil, mga kapatid. Kaya nga pag haharap po tayo sa salamin, sabihin natin, ay, ang ganda-ganda mo. Yun po yung totoo. Di ba? Kahit po sarap yung ilong natin o meron tayong anumang bagay sa atin, totoo po yun, maganda po tayo. Why? Sabi po sa Biblia, we are fearfully and wonderfully created by God. Diba? But if someone said that you are ugly, yun po yung lies. Diba? Yun po yung kasinungalingan. And do not believe that. Okay. Pagpatuloy po tayo mga kapatid. Sabi po rin dito, resisting the devil attack. Sabi dito, then Jesus led by the Holy Spirit. Ito po yung sinasabi ko na kanina, dahil nga dapat alam natin yung salita ng Diyos in order for us na mag-resist tayo doon sa atake ng Diablo, di ba? Kung hindi po natin alam ang sinasabi ng Biblia, tayo po ay maniniwala. Remember this, yung pong isda, kaya po nahuhuli doon sa bingwit kasi they thought that yung pain ay makakabuti sa kanila. Hindi nila napagkagat nila ng pain. Meron pala yung sima. Alam niyo po yung sima? I don't know if it's understand what the word means sima. Yung po sa amin sa Batangas, in Mindoro, we use that word sima. Yung po yung bingwit. Yung po nakalagay doon sa bingwit, di ba? So yun po yung talim ng bingwit, di ba? So yun yung hook. Yun yung hook, di ba? Mga kapatid. Guard your thoughts. Pag-ingatan mo, bantayan mo ang iyong thoughts, yung paniniwala, ayun, yung pananaw mo. Sabi dito, for thoughts we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapon we fight with are not the weapon of the world. On contrary, they have the divine power to demolish stronghold. We demolish argument and every pretension that step itself as against the knowledge of God. We take captives every thought to make it obedient to Christ and do not give the devil a foothold. Sa Ephesians chapter 4 verse 27. So, pag atin pong bantayan ang ating pag-iisip. For example, kapag po kayo ay halimbawa, ito, mga simple lamang ito eh. Nag-text ka at hindi ka agad nag-reply sa iyo, text mo. Huwag ka agad magkaroon ng ibang conclusion. Kasi pag nagkaroon ka ng ibang conclusion, magkakasaka lang ka na eh. Especially doon sa husband and wife or boyfriend, girlfriend pa lang naman nag-text si girlfriend, hindi nakapag-reply si boyfriend, di ba? Siguro may ibang babae sa dito, ganyan. Except ka na kagad na gano'n. Hindi ba pwedeng wala lang siyang load? Hindi ba pwedeng wala siyang signal? Di ba? So sabi dito, guard your thoughts, mga kapatid. So, atin pong bantayan yung pong ating kaisipan. Bantayan po natin yung ating pinaniniwalaan, bantayan po natin yung ating puso sa mga bagay na ito. Sapagkat alam ninyo, kapag po tayo nag-isip ng mga bagay na hindi po kaagad naaaya, nagkakaroon po ng foothold yung diablo. Nagkakaroon po siya ng pwesto. Ano ba? Okay. So, sunod mga kapatid, sabi po dito, ito na yung application natin. So, Satan's temptation for us is to doubt and disobey. God utilizing the sword of the Holy Spirit. So, alam na natin po yung the sword of the Holy Spirit, which is God's word. Sabi dito, if someone say that you can do it, 1 Peter 5:6. So, ano po sinasabi doon sa 1 Pedro 5:6? Ano po sabi doon? Sabi po ay ganito. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God. He may exalt you in His proper
time, 'di ba? So, makikita po natin 'yan. Yan po'y basahin natin, yan po'y pagnilayan natin, 'di ba? Kapag may nagsasabi, "Oh, hindi mo naman kayang gawin 'yan." Sabi dito, "Therefore humble yourself before God." 'Di ba? Sabi naman po doon, "You are worthless." Philippians 4:19. Ano sinasabi po doon sa Philippians 4:19? Ang liwanag po ng pagkakasabi po diyan. Sabi po sa Philippians 4:19, mga kapatid, kapag nagsabi sa atin tayo ay worthless, 'di ba? 4:19, "And God will supply all your needs according to His riches glory in Christ Jesus." 'Di ba? So, yan po yung mga sinasabi. You really can trust God, Romans 5:8, sexual immorality. So, makikita po natin sa Biblia na kapag po tayo ay nandiyan sa mga ganyang sitwasyon, ang Biblia po ay may tugon sa atin pong mga katanungan o may tugon po ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan. Yan, kapag yung pride, yung Philippians 4:13, yung material needs, yung 1 Corinthians 6:18 to 20. Now, when we are under attack, this is what we are going to do. Stop and pray. Yan po yun. Doon po sa release ng tren, meron po tayong mababasa doon na tatlong salita. Stop, look, and listen. Why? Because kapag hindi po natin ginawa yon, when we cross into the railroad, maaari po tayong mamatay. Kasi ang tren po hindi yan hihinto. Hindi po hihinto yan. 'Di ba? Hindi po yan katulad ng bus, ng jeep, ng kotse, o ng tricycle. Hindi po yan hihinto. 'Di ba? So, tayo naman po, when we are under attack, the first thing that we need to do is stop and pray. If we are lost, if we feel that we are lost or we are under pressure, we are overwhelmed. Katulad po na nangyari sa akin these past few days that I'm overwhelmed. Sabi ko, gusto ko nang sumuko, gusto ko nang i-drop yung subject ko kasi sobrang po talaga ang hirap. Alam niyo, the thing that I did is to pray. I pause and I pray. It is not in my nature po, mga kapatid, na kapag ako merong gustong gawin, ako po ay matutulog. Ang ginawa ko po nung isang gabi, nung isang araw, after paggaling sa trabaho, sabi ko sa wife ko, marami akong gagawin. But hayaan mo na muna ika ako kung ah, makapagpahinga. Magpapahinga muna ika ako. Sabi ko gano'n. Nagpahinga ako, nag-pray ako, and I praise God kasi mabigyan ako ng kapahingahan, makapagpahinga ako po ay nagawa ko po yung aking gagawin. So, gano'n po, stop and pray. Sometimes kasi alam ninyo, mga kapatid, sabi ni Jesus, "Come to me all who are weary and heavily laden, and I will give you rest." And that is the invitation of Christ. Don't allow your emotion or physical desire to control you. Control your decision when temptation strike. Instead, stop and pray. Focus your mind and heart on God. Then allow Christ's Spirit to live in you. Psalms 46:10 and Mark 14:33. So I hope that you are taking notes, especially these verses that we have, so that you can review it already sa inyo po bahay, kasi we have just only a limited time and I cannot discuss it one by one, 'di ba, mga kapatid? And it is also a good habit to develop yung talagang nagbabasa po tayo ng kasulatan. And I suggest, mga kapatid, that you read the Bible, not only one version, mga kapatid. You read it in King James, you read it read it do sa Magandang Balita, Biblia, basahin niyo rin po ito sa iba't ibang version so that you will understand
Kasi yung kung papaano ito sinulat mga kapatid, 'di ba? So makikita po natin 'yon. So another thing, resist the devil. Sabi doon, draw the sword of the Holy Spirit, the word of God, to cut through Satan's lies, memorizing God's word, 'di ba? Allow you to bring the very quickly and move you to the bigger sword, your sword. Declare God's words out and loud as you confront Satan's lies and fight back. So, paano ba ito? Hindi po ito literal, baka kayo sumigaw, "Oh, Satanas, lumabang ka." When I was a young boy, I remember, matagal na po yun, meron pong pelikula sa Pilipinas na ito po ay black and white pa. I don't know if someone remember this, but if not, siguro ako lamang po yung matanda ang naririto. Yung pong, palabas, pamagat ay lumabang na Satanas. Ang bida po dun si Juan Ramon Revilla. So, yun po yun. But hindi po gano'n ang kailangan natin gawin. But, we need to hindi mo kailangan sumigaw kasi hindi siya matatakot siya sa pagsigaw mo, 'di ba? Matatakot lang ang diablo kung alam mo yung salita ng Diyos, 'di ba? And you are holding and you are confident to the word of God. And you put your confidence to the word of God. And lastly, stand your ground. Paano po stand your ground? Always remember this, that you are a son of God. And if we are the son of God, who against us, di ba? Determine your stand against Satan's quest to defeat you and turn you against God. Affirm that your citizenship is in heaven and declare your allegiance to the King of Kings. And let me add before I end, John 17 verse 12, sabi po doon ng Panginoon, ganito, and I will read it in Filipino. Sabi po ay ganito, samantalang ako'y nasa sanlibutan ay binantayan ko sila, yung ibinigay mo sa akin, sabi si Jesus po nagsasalita, at isa man sa kanila yung walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan. Ang ibig sabihin po doon ni Jesus, tayo po ay binabantayan niya. Always remember that Christ is with us. At wala pong mapapahamak na sinuman dahil tayo binabantayan ni Jesus. If we put our allegiance to the King of Kings. And I hope mga kapatid, sa konti ko pong naibahagi ngayong gabi ito ay meron po tayong natutunan and continue to study the Word of God. Alam ko po na 1 hour and 7 minutes is not enough for us to discuss everything because there are so much to tackle, there are so much to understand. And I don't want to put so much in our table, in our plate, na hindi naman po natin 'to, mako-consume lahat. But the thing that I'm saying right now is that, begin to study the Word of God, begin to apply it into our lives, and continue to pray, obviously, and pray for one another, mga kapatid. Let us pray for our leaders, especially sa mga pastor po, mga kapatid. Pray for me, pray for Pastor Marvin, Pastor Jeff, Pastor Jay, and all the pastor and all the leader ng ating pong iglesia, and even the other pastor in the other churches. Let us pray for them. You know why? It is not easy, especially for the pastor or for the teacher, to prepare the message because alam po ninyo, hindi po kadali yun. I mean, talagang we spend time to study and to deliver it to every one of us, di ba? To everyone na nakikinig po. So, I hope that sa konti ko pong naibahagi nito, tayo po'y napagpala ng ating dakilang Panginoon. Isa pong malaki kasing kaluguran sa inyong lingkod. Ako'y makapaglingkod sa inyo at makapaghatid po ako sa inyo ng mabuting balita ng ating dakilang Panginoon. At dalangin ko po na sa atin pong patuloy na pag-aaral
ay patuloy po tayong matuto, mga kapatid. Nasain po natin sa tuwina ang salita ng Diyos katulad ng pagnanasa ng isang sanggol sa gatas ng kanyang ina. Iyon po ang ating pagkanasahin. Katulad po ang pagnanasa natin ng isang ng isang usa na naghahanap ng malamig na tubig sa gitna ng wilderness, di ba? Yun po ang ating pagkanasahin, mga kapatid. And allow me to close in prayer. Father God, thank you so much, Lord, for this wonderful time that you gave to us, Lord God. Thank you so much for the learning that you gave to us, Lord God, and help us, Lord God, to be well prepared, Lord God, as we know, as we understand, Lord God, in this very moment that we are in the warfare situation, that we know our adversary, Lord God. And Lord, we know, Lord God, because you are our Jehovah Nisi, you are our victory, Lord God, that you will give us victory, Lord God, against the lies of the devil, the lies and the attack of our adversary, Lord God. Bless us, Lord God. Continue to meet our needs, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Maraming salamat po muli ang inyong pong lingkod, Pastor Lino ng Potter's House of Europe. Maraming salamat po.